Sinagawa ko na siya online, nagawa ko na siya face-to-face. Ginagawa ko 2 days ago, ginawa ko lang yung iba dito. At papakita ko sa inyo ano yung script, how I do it, step by step. And so, screenshot nyo or better, magsulat para mas ma-retain siya. So, I only have 35 slides. So, very concise ito compared dun sa iba kong mga training with you before. So, ano siya ha? Mabilisan lang. Ayan. So, gaya nga ng sabi ni Mentor Ermi kanina, I'm a CPA by profession. So, nag-work ako sa Philippines before for 5 years sa SGV, sa tabi ng Makati office natin. Before 5 years sa Manila before I went to Singapore at 26 years old. So, that was 17 years ago. So, right now, I'm a permanent resident dito sa Singapore and I've been doing USANA for 12 years. And 10 years doon, hindi na ako nagwo-work. So sa mga kapwa ko OFW, appear, pwede pa lang mag-OFW nang hindi nagwo-work. Akala ko before, overseas Filipino worker, titira ka sa ibang bansa being an employee. And you sana change all of that. At not just me, marami kami sa Singapore na sa Singapore as permanent resident or ngayon naging citizen na ng Singapore na hindi nagwo-work. So yan yung din namin, mission namin ngayon. Kung nasa ibang bansa tayo, we can do USANA as our full-time job. Or kung uwi tayo ng Philippines later, hindi na tayo burden ng ating government, uuwi tayong millionaire. Ayan. So I'm an auditor even dito sa Singapore until I landed a CFO job of a publicly listed company dito sa Singapore. So pag titingnan nyo, all my life, I've been an employee. So wala din akong background sa sales, wala akong background as a businesswoman, wala akong background ng network marketing, direct sales, walang ganon. So all of these things na ituturo ko sa inyo ay based from experience. Nag-training ako, I apply, and then i-customize mo based on your personality, based kung effective ba siya sa aking mga guest. So yung ipapakita ko sa inyo ay 12. Kasi 12 years na ako sa USANA. And right now, I'm a 1-star diamond director and hindi ko naman imagine magiging mentor ako. I'm a business mentor ng USANA. Yun pala na-realize ko, what is a business mentor? Someone who has been there, who has did all of those things na tinuturo niya. Iba siya sa teacher. Kasi di ba may mga teacher, business school teachers. Pero pag tatanungin mo, meron ka bang business? Wala. Pero sa USANA, ang itinuturo natin ay napagdaanan natin at nagawa na natin. So just to give you a photo of me, dati kong photo. Ayan, yan. So that's how I look like when I started. So normal na OFW na ang tingin ko before 2 years lang ako sa abroad, mag-iipon lang ako, uuwi ako ng Pilipinas na may pangpuhunan ako, magbi-business ako sa Philippines. Meron ba dito na 2 years lang as an OFW? Wala akong nakilalang ganon. 2 years, yung mga kapatid ko, nag-aaral pa sa college o another 2 years. Little did I know, 10 years na pala ako. At right now, 17 years na ako dito sa Singapore. Tapos from someone na walang background sa business, from someone na hindi rin alam ang ginagawa when I started. Mahiyain din ako when I started. Dahil sa USANA platform, USANA system of trainings, team trainings, pwede palang maging ganito yung natin. Di ba? Mag-iba yung future natin. So yun yung greatest blessing aside from my husband, ayan, ay yung USANA business. Nag-iba yung trajectory ng aming buhay na akala ko dati OFW lang ako na hanggang pag-retire. Or uwi ako ng Philippines, magwo-work din ako or magbe-business ako ng sari-sari store. Kasi yun yung normal na business ng isang OFW, sari-sari store or milk tea. Pero nag-iba yon dahil sa USANA. So can we, praise the Lord, ayan, na-meet natin yung USANA kasi mag-iiba talaga yung buhay mo, buhay ng pamilya mo dahil sa USANA. Ayan. So dito tayo sa, pagka nagte-training ako, kasi ibang-iba yung training natin ngayon. Yung last 2 trainings ko sa inyong team is more of motivation. Paano ko ba siya nagawa? Ganyan. Pero ako, mas more of skills training ako. Mas gusto kong i-training ang skills kasi ang skills natututunan. So pag nakikita ko nag-i-improve yung tinuturuan ko, ay, mas mas fulfilling siya for me. O, di ba sa atin sa USANA may may 2 klase na kailangang matutunan.
attitude and skills. So ako, mas gusto ko mag-training ng skills. So eto, letter A and letter B, and every time I trainings, like kung pinapakita to, para ma-differentiate sino yung mga taong, bakit sila kumikita? Bakit sila nakaka-vision summit? Bakit sila nakakasama sa mga travel incentives? Ayan. Kasi what differentiates them is the letter A and letter B. Yung limang yan, ayan, I know some of you, medyo 1 year, 2 years na sa'yo sana. Tama ba? Yung limang yan, prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up. Yung limang yan, yan lang yung kailangan nating gagawin sa business natin. So if you are to ask me, 12 years na ako sa'yo sana. Since day 1, yan din yung ginagawa ko every day. So limang yan, we call it 5 fingers para madaling maalala. So what differentiate people na may enrollment sa walang enrollment or puro rejection? The training. Kaya kung bago ngayon or gustong magbago, gusto na yung 2025 is different siya from 2024. Even ako, I always go back to training. Alam niyo ba yung PH training Facebook niyo sa sa Philippines? Alam mo ba, yan yung ko, pagka kunwari naglilinis ako ng bahay, namamalansya ako, yun yung aking how do they call it? Yung tuloy-tuloy lang siya na pinapakinggan ko. So even training sa Philippines, kaya napanood ko lahat ng University ninyo. Ayan, kasi pinapanood ko siya, ay, ganun pala yung Winning with Essentials. Diba? Alam ko siya, lahat ng training na yun ay napakinggan ko. So even me, I always go back to training kasi I'm still being rejected right now. Sabi ko, parang kailangan ako matutunan. Go back to training. So ngayon, anytime na meron kang rejection, always go back to training. Kasi yung limang yan lang yung kailangan nating i-master. So even if you do sana in the next 5, 10, 20 years, yan lang din yung ginagawa. Prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up. And I call that 5 fingers and the ladder to enrollment. Anong ibig sabihin? You cannot go to inviting if you don't do prospecting. Hindi ka pwedeng mag-present nang hindi mo siya na-prospect, na-qualify. Ayan. Or, kaya, ibig sabihin, yung closing, which is our topic for today, is highly dependent dun sa ginawa mong unang 3 step. So, hindi pwedeng mag-jump to closing right away nang hindi na prospect, hindi tamang inviting, tamang presenting. So, nakadepende siya doon. So, kumbaga, correlated siya. Hindi pwedeng magaling ka lang sa closing nang hindi ka magaling sa tamang prospecting, inviting, and presenting. Dapat nga wala na tayong follow-up. Meron kaming training before with Sir Jopet. Sabi niya, dapat hindi tinuturo ang follow-up. Like, ay, ganon. Kasi dapat na-closing mo siya kung tama ang iyong prospecting, inviting, presenting. Pay-in dapat yan on the spot. Hindi dapat yan fina-follow up. Sabi ko, tama nga eh. So, yung first 4, pag na-master natin, we don't need a follow-up anymore. Ayan. So, kaya training is the key. Kaya congratulations sa inyong lahat. So, na mentor, ayan, si Tita. Si Tita kahit nasa Salt Lake City pa, 'di ba? That's commitment. Kahit nandoon pa siya ngayon ay nagte-training pa din. Kasi this what differentiate. Si marami akong nami-meet ngayon. Alam niyo ba, 12 years ako sa USANA. Maraming bumabalik ng USANA ngayon. Kaya never ever quit or never ever stop kasi yung mga tao na before parang nakita nila na ikaw nagstay ka and you're doing good. Sabi niya, uy, alam mo, gusto ko ulit, gawin yung USANA. Kasi parang ang niya, ikaw na nagstay, I can see the difference in you. Compared dun sa mga nag-quit or iba ang ginawang network marketing company, iba ang dating ng nag-USANA na matagal na nagstay sa USANA. Kasi, pag hindi tayo nagte-training, poor mindset, lots of mistakes. And then, pagka kunwari, ano ba yan? Parang mali-mali yung mga ginagawa, parang hindi ko na siya kayang gawin. That's where frustration, fear, and doubts. At once may doubts tayo, hindi ka na mag-invite. Hindi ka na magpe-present. And then, di ba, pag hindi natin ginawa yung 5 fingers na yon, wala tayong result, that's when people quit. So, when you are on the verge of quitting,
always go back to this training. Kasi, dyan, totoo talaga siya. The more training that you have, the more knowledge, more confidence, ayan, and you attract the right opportunities and right people. So, may nagtanong sa akin, mentor, every day ba you are, motivated, driven every day? Hindi. Pero, pag hindi ako driven mag-invite, yan, ito pala yung isa sa technique ko. Pag di ako driven mag-invite, hindi ako driven na mag-present, at least nakikinig ako ng training kasi doon nababalik yung motivation ko. Kahit ayaw ko siya. Sabi ko, hay, kailangan makinig ako ng ng mga sa Philippines na training. Para kasi iba yung training sa Philippines, may energy. I-compared mo sa training sa Singapore, more of tama yung sinasabi pero walang energy. Tapos na-energize ako every time nakikinig ako. So even yung University ni Mentor Deus, di ba napanood ko yon. Yung pinakauna ni Mentor Lichelle Yambao, napanood ko siya. So ganun ang effect ng training for me. So let's go to our training proper. Ayan, closing. Mentor, ano ba yung closing na yan? Kailangan ba yan? Ayan, so closing is the final and most crucial step in convincing a prospect to agree to make a purchase or join your business. Siya yung final na. Pero eto yung hardest part. Ayan, eto yung ayaw gawin kasi eto na yung rejection part. Actually, eto na nga yung hindi ginagawa nung lalo na pagbago. Guilty din ako when I was new, hindi ko rin siya ginagawa kasi, eto na siyang magno-no. Eto na yung sasabihin niyang ayaw, wala akong time, wala akong pera, di ba? Diyan na kasi niya sasabihin during the closing part. Pero, closing is how the business grow. Hindi natin siya matatakasan kasi diyan lang mag-grow ang business. Kahit nag-invite ka, nag-prospect ka, nag-invite ka, prinesentan mo, but you don't ask the question. Actually, one question lang ang i-ask mo sa dulo. You didn't do your part. Hindi natapos ang iyong enrollment process or the presentation itself. Hindi siya natapos kasi hindi mo ginawa yung closing na part. So eto, nakita ko lang to which resonates. Sabi ko, eto nga eh. What is closing? It is not just selling, not selling the products, selling your business. It is moving people from where they are to where they should be by helping them make the right choices and take action towards their financial freedom, peace of mind, and legacy. So kumbaga tayo as nagpe-present or tayo yung nag-invite, anong ginagawa natin? We're just a guide. So gina-guide natin sila towards ano ba yung saan ka dapat ilalagay based sa kung ano yung need niya. So tayo hindi tayo nambubudol, hindi tayo yung baka yung hindi nagde-decide sila ng hindi nila pinag-iisipan, no. Mas they need to have an informed judgment. How? Binibigyan natin sila ng tamang guide. Ito yung dapat gawin mo para makapag-isip ka, makapag-decide ka ng tama. That is closing. So, ang ginagawa natin sa closing, we're guiding them to make the right and informed judgment. So, ito yung process, di ba? Inviting, presenting, and follow-up. Okay, meron akong tanong. Can you please type in the chat box, why do we present? Sige nga. Bakit tayo nagpe-present? Napabasa ko pala ha? Ang inyong mga Why do we present to people? Ayan, ang inyong chat. Patingin. Yes, why do we present? Hi, yes, si Ate Shirley nandyan to inform, yes, to educate them and create awareness, to educate, yes, very good yan. Super, super, ayan, tama. Yan. So, there is 3 eyes. Ayan. So, sa mga hindi ko muna ipapakita. To introduce our products, yes. Para po malaman nila about our company. Para mahasa din po, yes. To educate, ayan. So, tama. Tama ang inyong sagot. Pero mali. Alam niyo ba? Pagka mali daw yung goal mo, why you present, hindi mo siya maka-close. Yan. So, ang tamang sagot, bakit tayo nagpe-present? Para mag-pay-in siya. Yun yung tama. Yes, tama yon si Mentor Deus. Para makapagpa-pay-in siya. Tama yung, 3 eyes, yes, to close. Kapag hindi yan nag-join, hindi natin nagawa yung yung part natin as a presenter. So, lagi mo yung iisipin. Mentor, di ba dapat ma-educate? Yes, tama yon. Pero hindi ka dapat titigil doon. Eto siya. So, there is this 3 eyes of a good presentation.
Inform, yung sabi kanina, nagpe-present ka, itama na ang USANA maganda talaga, kailangan natin mag-antioxidant, na ang proflavanol is good for blood circulation. That is I. We are informing. That's the first level of a good presentation. But is it enough? Hindi. Kasi you're just passing information. Okay. So, tamang information. Ganon ang dating dun sa pinepresentan. We need to go to the next level, which is influence. Kailangan daw mag-change ang mind ng iyong prospect, yung pinepresentan mo. Paano? O nga, no? Kailangan pala talaga ng proflavanol, yung grapeseed extract for blood circulation. Ay, dapat pala ganon. So that's influence. Pag nag-change yung mind niya na kailangan niya ng supplement. Pero the best level is we need to inspire them. Ano ang inspire? Dapat aside sa nalaman niya na okay ang antioxidant, oo nga no, kailangan ko pala yan. Unless bumili yan ng Cellsentials, hindi natin sila na-inspire. So when you go out there and make your presentation, ang lagi mong iisipin, I need to change their mind and they need to buy my products para masabi mong you did a very good job in presenting. So ako, ang tingin ko, masasabi ko lang na okay ang aking presentation pag nag-pay-in siya. Hanggat hindi yan nagpe-pay-in, kailangan kong hanapin, baka may kailangan kong i-improve how I present or ba kailangan kong i-improve who should I invite? May kailangan kong i-improve how do I do my closing. So yan ha, sa training ito ng how to be a persuasive speaker, 3 I's of a good presentation or speaking engagement, kailangan mag-change ang mind nila. So ako, nalaman ko to na tama yung presentation ko before. Nag-talk ako sa USANA Singapore. Palmetto ang aking topic. Di ba? I'm an accountant. Ang topic ko, palmetto. So, sa training ng palmetto, ang sinabi ko, did you know na ang palmetto, the plant itself, is not just good for guys. It's also good for ladies. Ha? Paano yun? Alam niyo ba, nakaka-firm siya ng muscles? Ay, di ba, ang breast ng babae is a muscle. Do you want to have firm breasts? Tapos, baka lumaki pa yan. O sinabi kong ganyan. Baka, ayan. So, sa mga kailangan ng firm breast, mag-take ng palmetto. Nagtaka yung USANA right after nun, yung mga 100 na guests dun sa aking training, lahat nag-rush doon sa counter ng USANA. Puro babae, bumili ng palmetto. Tapos sabi ng USANA, ano sabi mo? Bakit yung mga babae nagsibilihan ng palmetto? So, yun yung masasabi mong inspire. So, every time we do presentation, ang goal mo mag-sign up yan. Yun. Not just to inform, not just to inspire, not just to influence them o masabi nilang maganda yung USANA, not just for you. Ang pinaka-goal mo is for them to sign up as a business partner or bumili ng iyong products. Okay? So, yan yung isa. And, eto yung, sino mentor ba ang magtatanong nung mga closing question? Hindi ang nag-present. Alam niyo ba, mas effective pag ang nagtanong ay before pala yan, eto muna pala, ayan. So, important things to discuss, di ba? Dahil hindi ko nakikita. Pagka nag-training, nag-present, kailangan part ito ng iyong closing slide. Di ba? May closing slide. Papakita mo yung teamwork. Papakita mo, eto yung team namin. So, meron kaming training, meron kaming presentation, group presentation every time. Kasi, ayan, free training, meron tayong free training, ROI, potential income, or cheque. Di ba, hindi recommended magpakita ng cheque. Sa buong Europe, walang nagpapakita ng cheque. Medyo tayo dito sa Asia, pwede, pero as much as possible, sa one-on-one lang, hindi sa Zoom, kasi recorded kasi siya. Ayun. Para lang, kasi mas sa FTC sa Amerika, kaya hindi nagpapakita ng cheque. Ayan. Pero sa Asia, pag friend mo naman yan, o pwede mong pakitaan ng cheque. Bakit natin pinapakita yan? Para makita nila na meron talagang kumikita. Kasi akala nila, ang liit lang ng income. Magkano ba pwedeng kitain dyan? So pag pinapakita mo yung gradual increase of income, mas nakikita nila, di ba, sometimes to see is to believe. Ako, very important ang mirroring. Ano ang mirroring? Kapag ka-accountant ang aking guests,
Ayan, so dahil accountant din ako, mas nakaka-relate sa akin. What if ang guest ko ay nurse? Tapos ang more of my closing is paano ako ginawa as an accountant. So tatawagin ko yung aking teammate, ang mga iba kong teammate or business partners na nurse, engineer, doctors, ganyan, para mas ma-mirror nila kasi, o nga no, pareho lang kami na nurse, na ganun din yung schedule. But sure, kaya niyang gawin. Ibig sabihin, kaya ko din siya. So, yun yung gusto nating ma-feel nila. So, ito yung mga kailangan i-emphasize and share your own story. And there is this 3 basic doubts na kahit hindi pala nila sabihin, ako na-feel ko yan. Ewan ko ha. When 12 years ago, nung napresentahan ako ng USANA, ang tumatakbo sa isip ko, kaya ko ba talaga to? Wala man akong background sa business. Hindi naman ako nag-network marketing. Siya, kaya ko ba talagang ilagay siya sa schedule ko? Monday to Saturday, 9 a.m. to 10 p.m. ang work ko. So, yun yung mga tumatakbo sa isip ko, pero hindi ko siya sinabi. So, during our closing, these 3 basic doubts, kailangan natin siyang masagot kahit hindi nila sabihin. So, paano? Kaya ko ba to? So, paano yan, mentor? So, kaya i-emphasize mo yung may training, meron tayong teamwork, so may tutulong sa'yo dito. So, yun yung number 2. Paano naman siya? So, kaya tayo may team and kikita ba ako dito? Kaya yun yung may ROI at nagpapakita ng cheque. At make sure lang meron tayong income disclaimer sa lahat ng mga ipapakita natin na cheque at mga kabahayan at mga kalupaan at mga kasasakyanan, ganyan. So, 3 basic doubts that's based on, Neuro-linguistic programming, NLP. Ayan, so hindi nila to sasabihin pero kailangan natin siyang masagot during our closing. So, ito na yung do's and don'ts. Papakita ko, before ko makita yung 12 na techniques and the scripts, so these are the do's and don'ts. So yung gaya nung sabi ko kanina, mentor, sino ang magtatanong ng closing question? Immediately after the presentation, ang magtatanong ang nag-invite. Paano pag hindi marunong? Etong pinaka-first, eto ang itatanong. Ano sa tingin mo? Mali. Kailan ka magjo-join? O sinong guilty? Na yan yung tinatanong right after ng presentation, a friend, kailan ka magjo-join? A friend, ano sa tingin mo? So ano yung nakita nyo sa first 2 sentences? Kailangan nilang mag-isip? Ano sa tingin mo? Hindi, di ba? Hindi definite ang isasagot. People are lazy, so we make sure na ang isasagot sa'yo yung mabilisang sagot. So, kailan ka mag-start? Tapos ako minsan, so ngayon na, ganyan. We call it assumptive close. So, ngayon na, sa i-enroll na kita? So, i-key in na natin. Pwede ba kitang tulungan mag-fill up ng form? Online yan or printed or mamili ng package para makapag-start ka na. So, that's the question na itatanong nung nag-invite. Ito ang ginagawa ko, practical application. So, kaka-present ko lang, yung nag-invite, first invite niya, yung pirinesentan ko. So, ang sabi ko sa kanya, ganito yung gagawin mo ha. Ako yung magpe-present. So, meron din kaming ibang script for the opening, during presenting, merong mga mastery of ABC dyan. Pero the closing part, meron akong gagawin. Di ba nagsalita ako ng pagkahaba-haba, 1 hour. Sasabihin ko, uy, wait lang ha, nabibibi kasi ako. Magbibi lang ako, punta ako CR, ganyan. So yun yung cue ng nag-invite na siya na. Pasok ka na ha, kasi silang dalawa na lang. Mas effective ang closing kapag silang dalawa lang, wala yung nag-present na outsider. Mas masasabi nung in-invite ano yung mga objection niya. So, itatanong niya lang, so friend, so di ba ang ganda? So start na natin? So tulungan na kitang mag-fill up. At ang maghawak ng form is yung nag-invite, hindi ikaw na nag-present. At naka-check na doon, alin yung kailangan niyang fill upan. Mentor, paano pag closing? Even closing, paano kapag Zoom? Paano siya? Even Zoom. Di ba 3 kami or 4 kami dito? Tapos sabihin ko lang, uy, wait lang ha, kasi magbibibi ako. Kasi tapos ang kakausap na sa inyo si ha. Actually, nandun ako sa gilid. Wala ako sa frame. Tapos ang magtatanong nito, yung nag-invite. Mas effective siya at mas nape-pay in namin on the spot. So that's the first na
na do's and don'ts. Ang don't is, ikaw ang magtatanong, so ano, enroll na kita, hindi ka naman niya kilala. Unless, ikaw ang nag-present dun sa in-invite mo. So, ang inviter, ang magtatanong nitong, yan na ang closing. Pagtatanungin mo ako, yan na ang closing, and not all people will ask that. Meron pa ito, mas malala. After ng presenting, o sige mentor, ano na po ha, kausapin ko na lang po siya, tapos kakain po muna kami. Tapos saka na lang siya mag-join, pag-isipan muna niya. Ha, ang nagsabi noon ay, ang nag-invite. Parang after ko magsalita ng 1 hour, di mo man lang closing. So ang magtatanong niyan ay ang nag-invite. Kung wala talagang choice na magkakasama kayo, na nandun pa rin ang nag-present na mentor or coach, that's still okay, pero ang magtatanong niyan ay ang nag-invite. Okay. So, eto na yung effective, proven, and effective closing techniques, 12. Yan yung 12 na ginagamit ko over the last 12 years. So, yung iba siguro dyan, nakita nyo na, pero ako, ginagamit ko talaga siya, a combination of a few, ayan, or ipapakita ko sa inyo alin yung favorite ko, alin yung kakagamit ko lang yesterday, alin dyan. So, let's go. Yan. So, alternative choice close. People are lazy, kaya nga ang tanong, hindi mo tatanungin kailan ka mag-start. So, give the prospect choices para mas ma-speed up ang decision-making process. So, bibigyan mo na siya ng multiple choice A or B, yun na ang isasagot niya sa'yo. Kasi pag yung itatanong mo, nagustuhan mo ba? Maganda ba yung presentation? So, hindi siya answerable by yes or no. Hindi siya answerable by A, B, C. Better na multiple choice. So, ako, kunwari guest ko yan. So, right after ng presentation, ano dapat pala ang ending ng iyong presentation? The package. Ang ending lagi ng iyong presentation is 1 BC o 3 BC. Magkano ang 1 BC? 30,000. Ang 3BC, 52,000 peso tayo ngayon ha. Ayan. Tapos, magkano ang potential income? Yun yung last slide ko before I do my closing. So, paano siya? So, after nung last slide, which is the 1BC, 3BC, 30,000 o 52,000, potential income, 1,000 to 3,000 US dollars per week. Diba? Yun yung last slide ko. So, ang tanong ko, friend, kung ako yung ako yung nag-present, na-invite ko din. Or kung ikaw, iba ang nag-present, pero ikaw yung nag-invite, ikaw ang magtatanong nito. Meron na kayong queue ni mentor na lumayas na siya at ikaw ang magtatanong. Very simple lang, yung first invite nung direct ko, eto din yung tinanong niya. So friend, anong mas nagustuhan mo? A, products, B, business, C, travel incentives, o D, all of the above? Tapos tinuruan ko siya, wag na wag ka sasagot, tanungin mo kung ay antayin mo anong sagot niya. Ang laging sagot diyan, D, all of the above. Sabi mo, ay wow, perfect yan. So anong gusto mo? Yung customized mo o yung package para may package discount ka? Kasi mas malaki yung doon. Lagi mo antayin yung sagot. Sagot niya, parang mas okay yung package. Tapos, so ilang points nga ulit, yung 1BC ba yung gusto mo o yung 3BC? Naalala mo yung 1,000 US dollars or 3,000 US dollars per week? Alin doon? So, eto lang yung ita-training mo doon sa inviter, lalo kung first, 2, 3, third na na guest niya, na siya ang magko-closing, eto lang yung closing niya. So, paano ka mag-pay? Cash, GCash, debit card, or credit card? Wait ka lang ha. Mentor, lagi bang sunod-sunod yan na laging yes? Ayan. So, dyan papasok kung merong objections. So, at least alam mo na. Rather than, mentor? So, friend, ano nga ang iyong So, kailan ka mag-start? So, ano sa tingin mo? Much better ito. So, ako, yung sa first guest, nung direct sponsor, first guest niya, eto yung ginamit niya, yung kanina na nagwiwi ako, eto yung ginamit niya, tas eto. So, bali ito yung gagawin natin kasi everything is online. Tapos, tinuruan ko na rin siya na mag-login dun sa laptop ko. Ipapakita na niya, so ganito yung account, ililink up kita sa akin. Tapos, ikaw na mag-key in ng iyong details. So, pag sila nagki-key in ng details, much better. So, paano po pag Zoom? So, even sa Zoom, ino-open ko siya, share screen ng hub. So, ganito, ito yung lahat ng country
na pwede nating maging business partner sa Usana. Tapos, o di kunwari Philippines, lalagay natin dyan. So, ito yung mga kailangan. Di ba ang una, yung kailangan merong BDS. So ine-explain mo ano yung nandun sa screen. Eto, malaki yung chance na magpe-pay-in kasi yung unang guest ng direct sponsor na pay-in niya using ito nang wala ako. Tapos nakikita mo naman hindi nila ako nakikita, akala nila nag-CR ako, pero pinapakinggan ko kung kailangan kong umentra kasi baka hindi niya nakaya. Pero eto, so ikaw na mag-key in ng mga details mo para makuha natin yung products mo or para ma-deliver mo na. Ma-deliver na. So nakikita niya kung ano yung gagawin mo dun sa details rather than, sige, isend mo sa akin name, address, phone number, email. So, nakita niya paano i-key-in. So, ako, kinikiin ko na, so paano nga yung spelling? Ana, ganyan. So, nakikita na niya, even yung dinidictate niya yung card number. So, this is alternative choice close. Di ba? Ang simple lang. Mayroong direct sponsor na first guest na kapag pay in using the alternative choice close. Ako, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. So, every time I do closing, this is my first closing technique. Mentor, lahat ba nagko-closing dyan ay nag-pay in? Is a combination of a few or kung okay na siya doon, edi okay na. Kung hindi pa rin siya pay in, eto pa rin. To check whether the prospect has any objections. Ano naman? Friend, on a scale of 1 to 10, ano yung rating mo sa presentation ko? Sabihin niya, 7. Ay, wow. Uy, thank you naman ha. So, ibig sabihin nun, magaling ako mag-present. Or, kung ikaw naman ang nag-present ay yung upline mo, so ano naman yung ano yung rating mo dun sa presentation ng mentor ko kanina? 7. Okay. Uy, ang galing naman. Bakit 7? Bakit hindi 10? Kasi sometimes, hindi naman magsasabi yan agad-agad ng objection. Ito is para ilabas yung objection niya, bakit hindi siya makapagpa-pay in right away. Tapos, friend, kung masagot ko ba yung tatlong doubt mo na yan, magjo-join ka ba sa business ko? Normally, ang objection nila, wala akong time. Parang hindi ko siya kayang gawin. Parang hindi para sa akin to, hindi ko linya to. Yung mga ganon, that's another technique. Pero at least alam mo kung paano siya sagutin. So this is my second. Kapag hindi pa rin siya nag-pay in dun sa first, this is my second. Okay. So far, okay tayo dyan sa backstop. Mabilis lang kasi very practical that I'm really using. Ayan, eto Benjamin Franklin. Feeling ko narinig nyo na to. Kasama to nung ibang mga deadliest closing technique. Pero yung iba hindi kasi effective sa akin. Eto effective siya. Ginagamit ko siya sa prospect. Alam niyo ba, even sa downlines, nagagamit ko to. Bakit siya tinawag na Benjamin Franklin? Benjamin Franklin was a US president. He's also a scientist, an inventor. Maraming accolades si Kuya Benjamin. He's also a brilliant businessman. And whenever he had an important decision to make, he used a very simple decision-making process. So eto, saan siya ginagamit? Sa mga prospect na who cannot decide right away or want to think things through. Sasabihin niya, friend, pag-isipan ko muna. Di ba may mga ganyan kayong prospect? Pag-isipan ko muna or uwi muna ako, hindi muna ngayon, ganyan. So ang gagawin mo, sige friend, sige okay lang friend, sige ganyan. Pero bago ka umalis para mag-isip kung kailan ka mag-start ng business, can you just give me 2 minutes? Very powerful ang 2 minutes, pero actually hindi lang siya 2 minutes. Sasabihin mo lang 2 minutes para magstay siya na umupo. Tulungan kitang i-clarify yung mga need mong pag-isipan. Makakatulong to sa'yo, promise. Mabilis lang to. So okay lang, 2 minutes? So even sa online, ginagamit ko to, mag-share ka ng whiteboard. Pag doon naman sa face-to-face, kaya lagi akong may bond paper na kasama. Ayan, kuha ka ng papel or bond paper, hatiin mo sa gitna. So it looks like this. Ayan. So lagyan mo siya, ako hinahati ko sa gitna, lagyan ko ng papel, without you sana and with you sana. So tinatanong ko siya, sis, friend, sige, tulungan kita ha, tapos you decide after, ganyan. Sis, kunwari hindi ka nag-yusana, so ano yung pwedeng mangyari sa'yo? So eto yung mga mga suggestions. 'Di ba ngayon super busy ka sa work? Tingin mo ba pagka hindi ka nag-yusana, hindi ka nag-business, tingin mo may time ka with the family? Tapos sasagot niya, parang wala.
tingin mo mas marami kang savings. So, ikaw ang magsasuggest. Wag mo siyang antayin kasi yung mga yan, ay, hindi yan magsasabi. Tingin mo may time ka sa family? Tingin mo may savings ka? Tingin mo ba sa sexy ka? O yung ganon. Siyempre, you make it as light as you can. As much as you can, lagay mo sa without you sana. And then sa with you sana, babalik rin mo lang lahat ng sinabi niya. So I gave you a sample here. Kasi ito yung ginawa ko with a prospect. Sis, sige tulungan kita ha. So 'di ba ngayon busy-busy ka sa work kasi you're a manager. Kasi tingin mo, pag hindi ka nag-business, you have time with family. Sabi niya, wala nga weekend, Sunday nga lang yung off day ko. Okay, no time with family. Isasulat ko yan sa bond paper na may hati sa gitna without you sana dito. Tingin mo may enough savings ka until retirement? Ay naku, kasyang-kasya nga lang, minsan kulang pa nga yung sweldo ko ngayon kahit manager ako. Ayan. Tingin mo healthy ka? Hindi nga, di ba may migraine nga ako. Ganyan. Sa tingin mo makaka-travel ka? Sino makaka-travel? Wala kayong pan-travel, wala nga akong time. Yung mga bata ba may educational plan ngayon with your job? Wala din. Retirement plan? Wala din. So ngayon, sa parents, nabibisita mo ba sila sa probinsya? O yung mga nasa abroad, nakaka-uwi ka ba sa Pilipinas every time to see your parents or relatives? Wala. Sa self mo, may time. Tingnan mo, taba-taba ko na nga. O yan yung without you sana. O sis, what if nagyusana ka? You do it part-time and you're a gold director. And gold director, 200,000 pesos yan in a month, part-time. Tingin mo you have more time with the kids? Kasi pwede hindi ka na nag-OT. Ay, oo nga no. And then tingin mo may emergency fund ka na, may savings ka na. Of course, 200,000. Yan, i-save ko yung iba dyan. Tingin mo, pag nagyusana ka, gagamitin mo yung mga products sa sexy ka? Oo, healthy ka, you and your family, yes. Makakapag-travel ka sa sana free or on your own kasi may extra ka na 200,000. Mabibili mo na yung educational plan, yung retirement plan. Makakauwi ka na. 200,000 pesos per month yan ha, na extra income ng Gold Director. And then, yung long lost passion mo, ano bang gusto mo? Sabi nung friend ko, alam mo gusto ko mag-dancing-dancing, yung mga zumba-zumba. O yan nga, magagawa mo na siya kung di ka na nag-OT. Tapos yung mga siblings mo, matutulungan mo na kasi may extra ka. Pwede ka na mag-charity later on. Baka nga later on, pwede ka na mag-resign sa work mo. Gusto mo ba yun? Sabi niyo, o nga no. Tapos, yung dream business mo. Ang goal mo dito, mabaliktad mo yung nasa without at mas madami dapat yung nasa with you sana. Tapos, i-close mo yon, tapos ibigay mo sa kanya. Tapos, sis, iuwi mo yan. Tapos, yan yung pag-isipan mo. Kasi nga, a person's mind is clouded and in haywire when fear and doubts are felt. Tama? Kung ikaw man din, di ka makapag-isip ng tama, parang dami mong iniisip. What you are trying to do is, you assist them in organizing these thoughts by putting it on a paper where they clearly and properly see it, helping them to decide. Sa ko, ang ginagawa ko, guide the prospect, di ba, na ikaw magsusulat para mabilis. After seeing the advantages of having you sana in their lives, sa sinasabi ko, sis, friend, I think you've already made the right decision. Tama. So, anong gusto mo? 20 years, ganyan ka pa din. With you sana, ito yung pwedeng mangyari sa'yo. So, enroll na kita. Ayan. So, that's the Benjamin Franklin close. I always do it even sa downline na medyo mentor. Parang medyo nawawala ako. O, halika. With you sana, without you sana. So, pwede rin yan sa downline keeping. Yan. So, ginagamit ko din si paring Benjamin Franklin close. Yan. Tapos eto, ang fourth na lagi ko din ginagamit, eto. Alam niyo ba tong smart positioning? I remember when we were running for 1-star Diamond Director, nakapagpapayin kami ng 10 in 1 week because of this smart positioning. Akala ko noon tsamba lang. The following week, ginawa ko ulit another 10 pay-in at take note, tig 500 points yan. Okay. Gusto niyo malaman paano ko siya ginawa? Ako, can you please type yes? Para alam ko na nandyan pa kayo. Can you please type yes kung gusto niyo malaman how to have 10 pay-ins in 1 week? Yan. So, yan yung ginawa namin that time. Kaya kami nakapag-run ng 1-star Diamond Director. Yan. Yes, thank you. Antonia. Si Mentor Ermi. Yan. So, paano ginawa? Di ba ang cut-off every Saturday? Ako, ang ginagawa ko every Saturday kami ni Mentor Ron,
nag-ano din kami ng Yusana. Nagbebenta ng products. So ang goal namin, meron kaming 500 points na product selling. Product sales, 500 points. So kaming dalawa yon. So yung mga yung mga regular namin na customer, kailangan may magbumili ng 500 points. So meron na kaming na-come up Saturday night, 500 points worth of product sales. So ang gagawin mo, mag-present ka na ng Sunday pa lang. So nag-present ka, 'di ba? Pang-closing mo ito, paano? Friend. Pag nag-decide ka ngayon, ganyan, 'di ba ikaw ito? Yan. Kapag ka later on ka pa magde-decide, medyo nasa ibaba ka. So pero pagka ngayon na meron akong 500 points dito na ikikiin na ilalagay ko sa ilalim mo. Tapos karamihan ng tao, kaya naman yan takot kasi paano ko maglalagay ng mga downline sa ilalim? Paano ako kukuha ng tao? Yung mga ganon. Pero lagyan mo sila ng isa. Yan. Pay in yan. So pag nag-pay in yan, kunin mo of course lahat na ng details. Kaya okay na meron kang hard copy na nandun na lahat, even the bank details nandun na. So meron na kami yan. Okay friend ha, dahil linggo ngayon, bukas kita ipe-pay in. So yun yung sagot namin. Pero pay in na siya. So ilan na? Dalawa na, di ba ang pay in? So magpe-present ulit kami. Yun yung ang we call it pa-in. So yung sa next naming pepresentan, friend, pag nag-join ka now na, meron akong dalawa ilalagay sa ilalim mo. Isang line lang lahat yan, ha? Huwag mong ile-left and right. Unless friend mo yan na gusto mong kumita ka agad, pwede rin. So, ilalagay mo ko yan sa ilalim mo. Sa Monday to Friday, yan yung ginagawa namin. And kunwari walang presentation, i-follow up mo yung mga napresentahan mo na before na hindi pa nag-join. Yun yung mga papainan mo sa ilalim. Sure na pay-in naman na yan. Tapos, yung pinakataas, ang ano namin is, pinakadulo, hindi ka pa ba magjo-join? Maglalagay ako ng 3 sa iyo kasi meron na talaga akong pay-in. Dahil friend kita, gusto kong mauna ka. So, in 1 week, 10 ang pay-in. Kaya, di ba, 5,000 points yon. Kaya na-shoot ang 1-star Diamond Director. Tapos the following week, sabi ko, ay, effective siya. Tapos ginawa ulit namin siya the following week na, di ba, kaya mong mag-produce ng sasabihin ng mentor. Parang wala namang nagra-run with me na mga downline. Gawin mo yan. Nag-run kami ng first 2 weeks ng 1-star kasi di ba, sometimes sa mga upline, goal set, wala namang, meet ng meet, wala namang nakakamit. Ganyan. So, sige, gawin natin, pakita natin, we can do it without help ng downline. Kaya mo yan. 5,000 points in magkasunod na week. Sabi nung mga downline, mentor, nagra-run kayo ng 1-star? Oh, yeah, diba? Oh, yeah, diba na pa-English? Yes, nagra-run kami. Diyan na sila sumabay. Kaya after ng 1-star na tuloy-tuloy siya to executive diamond na yung 13 weeks na executive diamond run. Why? Ano ang napatunayan mo doon? Kaya mo siya even without the downlines. So kung ikaw gusto mong mag-director, gusto mong mag-silver on your own, kaya mo yan. Use the smart positioning. Kung meron ka ng isang pay-in, ipain mo siya. Huwag mo key-in agad. Tawagan mo lahat ng mga napresentan mo na hindi pa nag-join. Sabihin mo, ilalagay ako sa ilalim mo. Hindi ka na mag-join ka na. Pero kung wala ka pang pay-in, pwede rin naman na product movement para lang meron kang utang ipapain. Yan. So, very effective to sa amin. Smart positioning close na hanggang ngayon ginagamit pa rin talaga. So, lahat ng tao, di ba may FOMO? Fear of missing out. Fear of being on the lower part. Everybody wants to be on top. So, pakita mo yan. O, dito ka na, mauna ka. Kuhanin mo yung si B. Huwag kang papayag na Ginagamit ko yan dun sa even yung mga gustong mag-decide. Hanggang bukas lang ha. Kasi meron akong ipe-pay in. So, kapag hindi ka nag-join bukas ng 10 a.m., sorry, dun ka na sa ilalim. O, yung ganon. So, yan yung smart positioning close. Yan. Pay-in. Pa-in para pay-in. Yes, tama si Rose. I like that. Yes, tama yan. Then, ang next natin na effective din sa akin, yan. So, yan. Kasi ito, kinukwento ko pala to lagi na meron kaming ang difference lang nila ay minutes nga lang.
Yung si letter B, yung ano namin, yung isa sa direct namin. Tapos yung nasa ilalim niya ay friend din namin na minutes lang yung difference. Nag-Ruby director tong si B. Nag-Ruby director din naman si D. Pero mas nauna, o, di ba downline niya tong ano, yung friend din namin na isa. Kaya kunwari mag-friend yan. Isa pa to sa tip. Kunwari mag-friend yan, mas mabilis ang pain system. Kasi, huy, unahan mo na si ano. Si bala ka, downline ka niya. O gusto mo, or ikaw yung ano, nung gusto mo, downline ka niya, o downline mo siya. Ay, gusto ko mauna ako. Kung magjo-join ka na rin naman, ngayon ka na mag-join. Kasi mauna ka na. Ganyan. Okay, that's the smart positioning close. Eto, five senses. Even sa online, nagagawa ko siya. Even sa, ano, sa face-to-face, nagagawa ko siya. I always bring yung ginagamit ko na mga products, nasa isang ano ko kasi siya, pill box. Ayan. So, dala-dala ko lagi yung pill box ko. So, pag nagpe-present ako ng products, ino-open ko na siya, kunwari Cell Essentials. Pinapakita ko yung Cell Essentials, kaya we call it five senses. Ganto yung itsura niya. Kulay brown. Di ba hindi siya dark? Hindi rin siya ano. Tapos, ano ko, pinuputol ko siya sa harap nila. Tingnan niyo kung anong itsura sa labas, ganun din yung itsura sa loob, meaning wala siyang artificial coloring. O, ganun. Tapos amuyin mo, hindi siya mabango kasi wala siyang artificial flavor. Yung mga iba dyan, amoy grapes kasi nilagyan ng grape flavor. Eto, amoy gulay kasi gulay at prutas talaga siya. So anong naano mo doon? Sight and the smell. Tapos, pagka friend mo talaga yan at mag-isa lang naman ako, para maano ko yung taste. Alam niyo yung probiotic? Magte-take din naman ako. Ang ginagawa ko pala, di ba lahat, Cell Essentials, habang dinidiscuss ko yung Cell Essentials, nililipat-lipat ko siya dun sa takip. Tapos, hindi ako ang iinom. Ang iinom yung asawa ko. Para nakita nila na iniinom talaga namin yung Yusana products. So, kung kunwari ang aming presentation ay dinner, so kumain na kami, tapos wag ka muna mag-take, wag mong i-take yung sayo. Inumin mo mamaya sa harapan ng guest, ganyan. Tapos, kung ano yung probiotic, iinumin ko siya sabay kami nung guest. Sabi ko, di ba ang sarap? Sabi ko, nga no. Parang ano, para siyang mikmik, ganon. So, ang kailangan dito ay ma-feel niya, maamoy niya. Mentor, paano pag online? Ako ang ginagawa ko, alug-alugin ko yung Cell Essentials, alug-alug. Tapos proflavanol o alug-alug para nakikita niya na meron talagang products. So always bring your products with you. Ayan, touch, ano mo, tingnan mo ganito ang Biomega. Anong nakita mo? Di ba wala siyang bula-bula? Tingnan mo yung mga iba. Oo nga, no. Alam mo yung tinitake ko ngayon, may bula-bula siya sa loob. Iba pag nakikita nila, nafe-feel nila, naaamoy nila. So sa iba, dati sa mga real estate closing technique, they call this the puppy dog close. Parang sa bibili ng aso na naglalaway na yung bata para papabili niya sa parents niya yung aso. So eto, ang five senses close is tapping the five senses to a full experience of the presentation. Ako ang napansin ko, pag pinapatake ko ng probiotic, laging may probiotic doon sa initial order niya. Kasi nainom niya, o di ba ano niya, na taste niya, sabi niya, ay gusto ko yan. So touch, hear, taste, smell, and sight. Kasi there's a study that says each sense, there is an estimated absorption of 20%. So pag pinahawak mo yan, 20% nagustuhan niya. Pag pinarinig mo yan, 20% nagustuhan niya. So if you tap all the five senses, 100% is being absorbed by the client. So meaning 100% absorption, higher chances of pay-in. So always bring your products with you. So kung kunwari yung bote, pwede rin para makita din nila. Ang maganda rin kaya kami laging may isang pair ng Cell Essentials. Huwag ka mag-present nang wala ka man nakuha. At the very least, ito ang ginagawa ko. Sabi niya, friend, pag-isipan ko, kunwari man, ginawa mo na lahat, diba? Duguan ka na. Ayaw pa rin niya. Huwag mo naman pauwiin nang wala man lang siyang nakuha. Ang bibigyan mo, friend, sige, etong Cell Essentials, iuwi mo na pag nag-pay-in ka, balik mo sa akin. Mataas yung pay-in rate nun. Kasi meron na siyang inuwi.
pagka binili mo yung package, di ba sabi mo yung package yung gusto mo, pag-iisipan mo, tapos sa Tuesday magde-decide ka, you get the essentials, tapos ibalik mo sa akin pag binili mo yung package. Mentor, paano pag di nag-pay in? Di bayaran niyo yung essentials. At least man lang, yung 1 hour na kadadakdak mo doon, hindi naman siya nasayang, di ba? So, wag tayong papalugi. Kailangan every investment may balik sa atin. So, that's the 5 senses close that I always use whether online or, tsaka minsan nalalaman mo na, minsan 'di ba parang nagtotok ka tapos nawawala na sila sa isip. Kaya ako alug-alug ako lagi ng essentials. O para naririnig nila na, oy, nandito pa ako. Yan. And product recommendation approach. Ito ginagawa ko kapag hindi pa siya nag-move. Yan, product recommendation approach. 'Di ba, before ka magpe-present, kailangan meron kang profiling. Pag ako'y magpe-present sa downline, lagi kong kinukuha tong mga details na to. Name, ilang taon na yan para alam ko kung ka-age ko ba, bata ba yan? Ano yung profession? May anak ba yan? Ayan, kung kunwari dito sa Singapore, Singaporean na ba yan? Or ano yung work? And meron ba siyang health concern? Kasi kunwari, yung mga naunang 5, hindi pa rin effective. Eto na, ang next kong bala. Ano? Friend, sis, sino sa family nyo ang may hypertension? Or may diabetes? Or may cancer? Etc. May sakit sa tuhod na gusto mong tulungan? Si tita parang may may rheuma. Okay. Alam mo yung pwede mong i-recommend eto. Ganon. So, sinusulat na namin sino yung pwedeng mag-take ng kanyang package. Kasi sometimes, kaya hindi yan bumibili ng package kasi kanino ko siya ibebenta? Sino ang gagamit? So, kunwari, 4 na essentials, isa to sa'yo, kay tita na merong high blood, kay tito na merong diabetes. Ayan. So, alam na niya na may kapupuntahan yung products niya even before pa niya ma-receive. So ako, very effective din to. Sinusulat ko talaga siya at ibinibigay ko sa kanya. So even sa online, nilalabas ko yung whiteboard, sinusulat doon, tapos sinesave ko, send ko sa kanya. Kasi nakikita niya na yung ilalabas ko na 52,000, meron ng kapupuntahan, hindi yan matetenga sa akin. So mas mataas yung chance na mag-pay in siya? Yes. So eto, write down as the answer. Sa mother side, sa father side, sa mother side, father side mo, sa asawa mo, ay mga ganon. Kasi yung wala na kang family, wala nang parents yung asawa ko. O yung sa niya, auntie, uncle, mga kapatid. Ayan. Okay. So far, okay pa naman kayo? Kerry? Yes. Teaching, learning by experience is the best method. To, time freedom close. Ako, alam niyo ba, nag-pay in ako dahil sa time freedom close. Kaya, ginagamit ko din siya. Paano siya? Yan. Sa paano? Kunwari as an employee, meron ba dito na kapag save ng 20,000 pesos, even an OFW, some savings to na hindi mo siya nagagamit. Iba yung emergency fund sa savings. Meron akong 100,000 sa bank. That's an emergency fund. Ang savings is something na hindi mo siya magagalaw in the next 2 to 5 years. Kunwari, 20,000 pesos times 12 months times 40 years. Ano yung 40 years? Yan yung time na mag-work ka pa. Kunwari, 25 years old. Ayan. So, meron kang 9.6 million. But if you do USANA and you are a gold director part-time, this could be your earnings. So, that's 200,000 times 12 months. Yung 9.6 million na sana gugugulin mo sa work for 40 years, how many years mo yan kikitain sa USANA? Not a lot of people know about this. And ako, malaki yung USANA, pero hindi ko siya nakikita, kaya maganda na sinusulat, maganda na pinapakita kasi hindi siya nare-realize unless they see it. So sabi ko, friend, what have you noticed? Working in your job for 40 years could give you the same amount, but it can save you 36 years. So you have time saved. So ang lagi kong tinatanong, who do you want to spend that 36 years with? With your boss, with your colleagues, with your staff, or with your kids, with your spouse, spelling, with your parents, or with yourself.
Sabi niya, ay of course, sa kids. Halika na, mag-join na tayong USANA. Start na tayo. So yung mga ganon, realization, ano din. So very effective ako, kaya ako nag-join dahil dito sa Time Freedom Close. Na until ngayon, nasa slide ko yan ng closing ko. Kasama yan. Number 8, dreams. So, 'di ba? Merong bago ngayon, nawasan niyo ba 'yon? 8 out of 10 Filipinos ay wala na daw dreams. Kasi nang tumigil na mangarap yung mga Pilipino kasi alam naman nilang wala na ngang chance na ma-achieve siya. So, eto ginagamit ko din, sinusulat ko siya or dito sa whiteboard sa Zoom, sa paano siya? Para kanino? So hanapin mo yung push button kaya very important na yung profiling at the start alam mo ilan ba yung anak niyan. May bahay, hindi man may bahay. Nasaan ba siya? So kung kunwari kasi dito sa Singapore, alam ko na SPAS, yun yung work permit, wala pang bahay yan. Wala pang car yan. Pero kung Singaporean, pwedeng may bahay na yan. Ganon. So, yung profiling na yon, alam mo kung ano yung push button. So, tanungin mo, friend, ano nga ba yung mga pangarap mo sa buhay? Medyo anuhin mo lang din, medyo light lang. Kasi yung mga iba, it would take them a lot of time to think. Kaya, iga-guide mo siya. Yan. So, eto yung sinusulat. Bigyan ko kayo ng sample. So, ano yung ginagawa? Yung mga price, hindi. Yung mga amount, ayan. Yung mga amount na to is super mababa, ha? Sabihin ko, friend, meron na ba kayong bahay? Sabi niya, wala pa nga eh. Ano yung pangarap mong bahay? 2-story ba? Gusto mo ng bungalow? Saan mo gusto? Sa province ba yan? Sa Manila? Alam mo, pagka tinatanong mo ng ganon, karamihan ng tinatanong ko, alam mo yung parang umaano yung mga mata, nangangarap sila kasi 'di ba minsan sa work mababa yung sweldo or tama lang, hindi na nila naisip 'yon. Tapos pag tinatanong mo yung, saan mo gusto sa province ba yan? 2-story ba yung gusto mo? Gusto mo ba yung mga modern ngayon? Di ba yung mga bahay ngayon yung wala ng bubong, yung hindi na siya tatsulok? Yung mga ganon. So magkano yan? So ang ginagawa ko pa, sasabihin niya, alam mo gusto ko sa amin, sa probinsya. Tapos kahit ano lang, ilang square meter. So itatype namin sa Google, so malalaman magkano. Sabi niya, ay, ganyan pala kamahal na yung bahay ngayon? Sabi ko, oo nga ganyan na pala. Hindi na nila alam kasi hindi na nga nangarap. Friend, may car na ba kayo? Meron na kami, kaya lang gusto ko pa nung mas malaki para kasya ang buong pamilya. So anong gusto mo? Yung mga ganyan, Ford, o ganan. O magkano yon? So hahanapin namin, tinototal namin. Friend, gusto nyo ring mag-travel? Okay na ba yung buong family nyo? Kunwari, once a year, mag-travel kayo. Siguro mag-alat tayo, okay na ba sa'yo? 500,000 to 1 million? May educational plan ng mga bata. Sabi nyo, wala nga eh. Yung retirement plan, wala din. Yan is super basic pa lang at ang baba pa ng nilagay ko. So ako, sinusulat ko yon at nangangarap kaming dalawa. 5 minutes, ganyan lang. Tapos ito total ko siya. Friend, alam mo ba, yung pangarap mo, that's 20 million. Magkano savings mo ngayon? Sabi niya, wala. Sabi ko, kunwari, mag-save ka, may savings ka kunwari, 20,000 pesos per month. Tingnan mo ha, yung pangarap mo, how long would it take you to get your dreams? Kung nagse-save ka ng 20,000 ngayon. Tinotal, 1,500 months or 125 years. Friend, tingnan mo, mamatay ka na, mabuhay ka ulit, naging ipis ka na, na-reincarnate ka as baka, hindi mo pa siya nakuha. Tapos tawa lang kami ng tawa, sabi niya, oo nga no. You see, even if you do the same work, maging manager ka dyan. Pero kung wala kang side hustle, wala kang extra, hindi mo yan maa-achieve. Can you imagine mamatay ka, wala ka man lang bahay? Can you imagine mamatay ka na, hindi ka man lang nakapag-car ng maganda? So, oo nga eh. Ayan. So, do you think Sana can help you para meron kang extra na 200,000, makapag-save ka to buy all these dreams? Para hindi ka na maging baka at ipis, ma-reincarnate, makapag-achieve ka naman ng car and house. Sabi niya, sige, sige. So, very effective sa akin ha. Kasi ginagawa ko siyang light. At ikaw yung magsasuggest ng, wag mo siyang antayin, ano ba yung mga pangarap ko? Kasi tatagal kayo. May educational plan na ba? O gusto mo ba magtayo ng charity later on? O yung mga ganyan, ikaw yung magbibigay. Di ba? Naging ipis ka na, wala ka pang house and lot. Ayan.
Eto, isa din pala to sa nakapagpapayin sa akin kasi ang nagbigay sa akin nito, which is nakita ko, ay hindi pala sa line ninyo. Sa Frontier, magtotalk siya, si Mentor Gio Baquilod. Siya yung security guard sa Singapore na hindi nakatapos ng pag-aaral. Siya yung at mentor sa akin, siya yung nag-closing sa akin. Ang sabi niya, Bisaya kasi yon. Tiri, Tiri, sabi niya, tingnan mo ha, senior manager ka sa Ernst and Young dito sa Singapore. Sabi niya, wala kang savings kasi feeling ko alam niya kasi wala nga akong pambayad. Eh what if naging gold director ka? Part-timer ka. Ano ba ang gold director? Ang weekly commission ng isang gold director, $1,000. Eh what if yung apat mo, naging gold director din together with you after 2 years? E di meron kang $600 na lifetime matching bonus. At syempre naman, pag meron kang gold directors din na downlines, so may leadership bonus ka, that's a dividend, $200. So ang tanong sa akin ni Mentor Gio 12 years ago, Tiri, okay na ba sa'yo ang 95,000 pesos na weekly income? Sabi niya, ay, okay na po yan. $1,800. Weekly potential income extra after 2 years. Eh, what if 381,000 yan in a month? So, yan din yung nakapagpa-decide sa akin to really do Usana. Why? Sabi ko, nga, no, lilipas din naman ng 2 years. Whether I do Usana or not, why not? Do Usana as a part-time. Kung hindi ko man yan kitain, half niyan, okay na ba? Or 1/4 niyan, okay na ba? So same with dun sa kino-closing ko, friend. Tingnan mo ha, 2 years, lilipas. So ngayon ay January 2025. By January 2027, you're a gold director. Tapos ganito yung pwede mong kitain. Whether you do Usana or not, January 2025, 2027 will come. So what if ganyan yung kinikita mo na by then, by starting Usana today? Do you think pwede yon? Sabi niya, o nga no, soli ka na. I-enroll na kita. So this potential income is very effective. So isa to sa mga ginagamit ko every time. Aside dun sa first kanina, alternative close, eto, nasa slide ko talaga, and even yung time freedom, yan. So eto, pinapakita ko din sa closing ko yung potential income based on your time and effort na as time goes by, so akala nila 200,000, that's the maximum. Hindi. Yan. So, gold director, so kunwari 2 years. After a year, you become a ruby director. So, that's 500,000 pesos a month. After a year, you're an emerald director. More or less, that's 700,000 pesos a month. And then you become a diamond director. So, that's including bonuses and mga elite, hindi, walang elite bonus. A diamond director can earn 1,000,000 pesos per month. Sabi ko, friend, tingin mo yung 52,000 mo, worth it siya para kumita ka ng 10 years from now, 1,000,000 pesos a month. Sabi niyo nga, no, even 10 years abutin yan, worth it ang 52,000 mo today. Eto, ginagamit ko to medyo hindi naman harsh, pero ginagamit ko to sa mga friend ko, lalo na kung ang bag ay LV. Dito sa Singapore, lahat naka-LV. Lahat ang shoes Coach. Diba? Sa Amerika, diba? Pwede gamitin to sa Amerika. Lahat ay naka-MK. Ganyan. Coach. Ano pa tong isa? Naka-Chanel. Paano? Compare Usana business to big purchases with no return. Lalo ngayon, lalabas kasi yung S25. Magkano yan? 75,000 pesos. O, di ba nung lumabas yung iPhone sa Philippines, akala ko ba walang pera sa Pilipinas. Ang haba. Gabi pa lang, ang dami nang nakapila dun sa Apple Store. Walang ipon, pero may iPhone. Yun yung lagi kong pang-closing din. Paano? Friend, 50K versus an iPhone. Nakailang iPhone ka na. Nakailang 50,000 ka nang inilabas. Wala namang balik. Why not? Ilabas mo yung 50,000 mo sa Usana ngayon. Tingnan mo kung may balik siya. Ayan. Ginagamit ko din to. Uy, friend, nakailan ka ng LV? Wala namang balik yan.
Tsaka hindi man nakakaganda yan. Yung Yusana, mag-Yusana ka, 50,000 gaganda ka. Sabi niya, ay, o sige na nga. Minsan, pangit yung word. Parang, tawag nga nila dito, parang shame or humiliation close. Binalitan ko lang, ginawa ko lang ROI, return of investment. O may balik siya rather than, humiliation close daw ang gagamitin sa kahit. Para ayokong gamitin yung word na yon. So, yung 50K mo, friend, compared to your Louis Vuitton, maka-Chanel ka. Ginagawa ko din to dati. Huy ha, grabe ka, Chanel ang iyong bag, tapos ang iyong supplement centrum, mahiya ka. So, ikaw yung domestic helper, ang kanyang supplement ay Cell Essentials. O, kaya wag ka mag-centrum. Walang balik yon, is purely an expense, even Coach shoes. So, nakailang bili ka na ng cellphone na walang balik? Or yung LV bag mo na hindi mo naman nagagamit masyado. Dito sa Yusana, yung 50K mo pwedeng maging 500,000 pesos in a year pag sinipagan natin gawin yung Yusana. So, ang lagi mong tanong sa dulo, pag gagawin mo to, so enroll na kita? Key-in na natin yung details mo para makuha na mo na yung products. Yun yung closing word. Pag hindi mo kasi sinabi yon, hindi yan magpe-pay in. Worst case scenario close. Ano naman to? So, eto naman, worst case scenario, marami akong na-pay-in na auditor, 500 points, ayan, sunod-sunod dahil dito sa worst case. Kasi di ba ang auditor, logical, lawyer, doctor, very logical mag-isip, paano siya? Alam mo ba kung ano yung worst na pwedeng mangyari sa'yo sana? Ano? Sabi nila. Kunwari, hindi ka marunong magbenta, di ba? You're an auditor. You're a doctor, you're a lawyer, hindi ka marunong magbenta. Pag di mo nabenta yung products, say hindi ka marunong magbenta, lahat sa iyo, anong pinaka-worst? Ininom mo siya. Tsaka yung family mo, yung package mo worth 50,000. Anong pinaka-worst pwedeng mangyari sa'yo? Maging healthy. Tapos, tingin mo worth it yung 50,000 mo? Alam mo, nung tinanong ko yung tatlong auditor, 500 points, iba-ibang scenario. Kasi lagi ko itong ginagamit. Pag sa auditor, yung bang, ano pa kayang pwede kong sabihin dito ng ba't hindi pa siya nagpe-pay in? Tapos sabi niya, alam mo kung ba't ako nag-pay in? Mag-asawa to ha. May bahay dito sa Singapore, mayaman na sila. Kayang-kaya nila magbayad ng 52,000 pesos. Alam mo kung bakit ako nag-pay in? Sabi niya, nung sinabi mo na ang worst is pwedeng maging healthy. Sabi niya, o nga no, kainin namin lahat yung products pag di namin nabenta. Yun na yung worst. Worst pa yun ha, maging healthy. Sila pa, silver director sila ngayon. Sabi ko, tingnan mo, yung worst case scenario natin before, naging best case scenario. Sabi ko, what if gawin mo pa yung Yusana sa side hustle? Di super worth it ang 52,000. You and your family can become healthy while you are doing the business. So, tingin mo worth it ang 52,000? Tapos sabi nila, yes. Amin na ang credit card, i-key-in na natin. Okay? So, that's the worst case scenario na ako din lagi kong ginagamit. At ang last, and the super effective, your story close. Lahat tayo meron yan. Hindi mo kailangan na ikaw yung, mentor, wala pa naman akong income. Hindi man naman ako sumeksi. Diba? Hindi pa umepect yung resurfacing serum. You don't need that. Ayan. Kahit bago ka, kaya mo na mag-close. Paano? Your personal testimonial is the best closing technique. Lalo kung friend mo yan, ikaw na nag-invite ang magko-closing. Paano? Share your personal story on why you joined Yusana. Yung realization point mo, yung mga MMK story mo. Gusto ko kasi magkakasama na kaming mag-iina. O yung ba ganon? Tingin mo yung friend mo na nakakilala sa'yo, tas lalo kung kilala ka niya ever since, so mas makaka-relate siya. So ano yung pattern ng iyong story? Before, ano ba yung mga challenges mo? Alam mo, kaya ako nag-Yusana. Kasi alam mo naman, di ba, friend? Dati wala nga akong time. Tapos lagi pa akong nagkakasakit kasi lagi akong nag-OT. So, yung pagka yung Sunday ko na dapat para sa family, lagi pa akong nasa kwarto lang kasi wala akong gana, wala akong energy, lagi akong may sakit. Kaya yun, kaya ako talaga nag-Yusana. And, alam mo, during the presentation, takot din ako. Parang, kaya ko ba talaga to? One day off lang ako. Alam yung mga ganon na practical, yung true story na alam nila kung sino ka, sinasabi mo, ano talaga yung mga fears and doubts mo,
na sila din malamang nakaka-relate doon. And then, sasabihin mo yung, tas ngayon, as a part-time, o di ba kumita na ako, $200 na yung kinita ko. Tas parang umokay na yung energy ko. So ngayon, mas may energy na ako to spend time with the kids. Yung mga ganon na hindi siya highfalutin story, pero relatable, your own personal story, your friend can relate to that. And, isasabihin mo ano yung na-envision mo. Alam mo, friend, di ba part-timer ako ngayon? So, mag-part-time ako 2 years. Malamang, sige, maximum 5 years. So, after 5 years, malamang makakapag-resign na ako sa work. O, di ba? Tapos, spend na ako, time with the kids, with my hobby. O, yung mga ganyan, mas makaka-relate ang iyong friend na ikaw mismo ang nagko-closing. Kaya etong Your Story Close ang maggagawa nito ang nag-invite. Very effective yan and you don't need a picture. Kasi sabi ni mentor, wala ba ako slide? Hindi mo kailangan ng picture. Yung usap-usap lang na ganito na pag nagwiwi na ang presentor, ikaw yung papasok. Before you sana, ano yung fears mo during presentation? Kasi yan din yung fear niya ngayon. Kaya ayaw niyang mag-join. And then, paano mo na siya nagagawa? And then, yung future na na-envision mo with you sana. That's the most effective. At ang dulo mo, lika na, para sabay tayo mag-travel. O, diba? Tapos, mali mo, 2 years, di na tayo mag-work. Diba? Sabay na tayong maghatid ng mga kids sa school. Ay, yung mga ganyan, your story close. And remember, kung meron akong gusto kong ma-remember nyo tonight is this first sentence here. If you don't close, you don't help people. Ito yung scariest part, yung mag-closing, kasi nga, ire-reject ka na. Pero if we don't do that, we don't help people, and ayan, immediately close the sale. If ever, mentor, makunat talaga, ayaw talaga. There's this 48-hour rule, law of diminishing effects, meaning, within 48 hours, yung realization, yung inspiration na nabigay mo during presentation, yung gustong-gusto na niya, bumababa yan within 48 hours. After 48 hours, yung excitement, yung desire, yung inspiration niya, nawala na yun. Kaya yung chance na magpe-pay-in siya, bumababa after 48 hours. Kaya, ang kailangan mong gawin, kunwari hindi siya nag-join right away, you need to lock the schedule again. Huwag mong papaalisin nang wala kayong agreement, when will you say yes to me? Sasabihin niya, kausapin ko pa kasi si Afam. O kunwari, ang pang-pay-in niya galing kay Afam. Kailangan ko kausapin si Afam. Okay, kailan kayo mag-Zoom, mag-call, Sunday, o mamayang gabi? Okay, so okay lang ba bukas 10 a.m.? Whatever your decision, yes or no, can you let me know by 10 a.m. tomorrow? Yan, para alam niya na tatawag ka, magme-message ka, rather than, sige, pag-isipan ko, tawagan kita kapag ka okay na ako. Hindi yun tamang closing. Dapat may time, kailan ka tatawag. Yan. Sometimes, the best things in life are forced upon us. Kaya kailangan mag-follow up. Kasi walang tao, na kunwari hindi yan nag-pay in right away, walang tao yung, sige, gustong-gusto na niya, natatawagan ka niya. Matao, gusto rin nilang hinahabol, gusto rin nilang nagpapakipot. So, yun yung responsibility natin as nagpe-present, nagko-closing, tayo ang maghahabol. At minsan, yung mga hindi makapag-decide, like ako, sabi ko, buti na lang makulit yung mentor ko. Si Mentor Gio and Mentor Twinnie, ngayon ay mga $1 million club members ng Yusana. So, buti na lang, kinulit-kulit ako. In a way, finorced ako na mag-join ng Yusana kasi kung hindi ako kinulit, sige na, mag-join ka na. You wouldn't know whether this is for you or not unless you try. Sabi ko, man, paano ko malalaman? Yayaman ba ako dito? Hindi, unless I try. Kung walang taong nangulit sa akin, so hindi wala ako sa Yusana. So same as, ako lagi yung iniisip ko, sige, isa pa. Kasi hindi naman to magjo-join. Hindi naman to mag-Yusana unless talaga i-follow up ko ng i-follow up. But if someone's not really interested, diba? It's okay. Ayan. Wag awayin. Kasi that is for follow-up. O yan yung pangtuhog mo later on, pangpain mo naman sila. Ang key lang dyan is wag din mawala yung communication.
comment sa Facebook nila, or send mo pag merong mga new product, may mga promo, friend, para alam nila na you're still, nandun pa rin sila sa iyong prospect list na friend, I'm still looking at you. Ang ganon, para maiisip. That's still part of follow-up. Sending messages is part of follow-up. Commenting on their Facebook post is follow-up. Ay, mga ganon. Like sa kanilang stories is part of follow-up. Yan. So, time to apply and close the deal. Paano mo malalaman na effective lahat to? Apply. Ayan. The more that you practice, the better you get. And kalma lang. Ayan. Be calm and close the deal. So, I hope you've learned something dun sa mga practical and proven effective na closing technique ko. And paano ko malalaman na effective yan? Ayan. Sino yung pupunta pala dito sa Ayan, kasi tapos na ako. Sino yung pupunta dito sa next, malapit na. Sa February 15, 14. Ayan. So magkikita tayo. Si Mentor Mark lang. Ayan, yung mga iba. Ayan, si Coach Shirley, I think pupunta. Ayun, sabi ko na pupunta. So magkikita tayo. Ayan. So yung may mga pay-in. Ayan, Mentor Mark. Sige, ganito na lang. So yung may mga sino ba dito? Out of 34. Lahat yung may mga pay-in before tayo magkita, minimum 200 ha. Meron akong gift. Bibigay ko sa'yo all the way from Singapore. Ibibigay ko. Para malaman ko talaga kung merong, from today, bang date today, until February 13. Kasi 13, kailangan nandito na si Mentor Mark. So, yung week na yon, Mentor Mark, mo lang kung anong day yon. So, my gift sa akin, yung 200 o mas malaki yung gift ng 500 points. Just for me to make sure na yung tinuturo ko ay effective talaga. So you help me by telling Mentor Mark Deus ilan yung pay-in nyo, tapos bibigyan ko kayo ng small token from Singapore. Ayan. Pero kung nandito kayo, i-award natin sa Marina Bay Sands, kung sino yun. At sabihan nyo ako a week before, ha? Para mabili ko na siya. So that's all from me. I'll give back the floor to Mentor Ermi. Ayan, Mentor Deus. You're welcome. Di ba mabilis lang yung sa akin? Wow, grabe. Thank you so much sa Mentor Tess. Grabe. You're Grabe talaga. welcome. Klik at umaapaw ang learning natin tonight. Today pala. Nanilito na kami kasi tonight na dito. At saka, okay. So, Hi Faith, anong masasabi mo sa grabe, di ba? Grabe Yes. ang closing technique na sinasabi ni Mentor Tess ngayon. So ako talaga, doon din ako napayes sa yung computation ni Mentor Dios na dinodrawing doon sa sa presentation, yung mga yung dream close. So doon din ako napapayes. So ikaw ba, Faith, anong closing technique na napapayes ka din ni Mentor Dios? Ang daming closing technique ni Mentor Teresa, 12 eh. So Oo. ako talaga na-close ako ni Mentor Dios sa dream close. Sabi niya sa akin, ikaw Faith, ano bang pangarap mo? Yun yung pinakahuli niyang last niya sa akin sa closing na. Sabi ko, Mentor, ako wala na akong pangarap for myself kasi may car naman, may bahay, medyo okay naman dito. Pero sabi niya sa akin, para sa family mo sa Philippines, doon ako na sabi ko, may bahay naman sila mama sa Philippines, pero gusto kong mabilan sila ng alam mo yun, medyo mas malaking bahay. So that's the dream. So minsan talaga kasi minsan totoo yung sinasabi ni Mentor Teresa na minsan napuputol na nawawala na yung dreams. Para nakakapagod ng mangarap. Pero since that day, nabuhay ni Mentor Dios yung pangarap ko for my family back home. So ayan, yun talaga din sa isa sa mga nagpa-close sa akin yung dream close. Yan. So kung titignan mo rin talaga yung sa potential income, pinicturean ko siya kanina. Grabe totoo no, for 12 months meron kang 200,000 a month na extra income. Parang if you gonna talagang i-vision mo yung sarili mo na yung earning that, hindi mo talaga kailangan mag-work ng extra. Talagang malaking bagay na talaga siya.
And ewan ko na lang din kung hindi ka pa makapagpa-pay in doon, no? Kapag ayun. Pero I feel like talagang when you do that, kailangan din, kasi si Mentor Tere, the way she talk, talagang pinaparealize niya sa'yo yung buhay eh. Kasi minsan tayo nakukontento na lang kung ano, 'di ba? Pero if someone na may nagpaparealize sa'yo na yun, totoo yung sinabi ni Mentor Diaz, nire-real talk ka talaga. No, if you have a Louis Vuitton bag, may ano yung mga gamit mo, tapos ang vitamins mo Centrum, parang hello naman din talaga. Medyo cheap naman talaga ang dating and we don't know talaga kung alam naman natin na hindi siya hindi talaga siya complete na ginagawa or what. Pero yun, ang daming, thank you Mentor Tere, nice to see you again po, and ang dami pong learnings, marami pong salamat. So ayan, if we have any questions for Mentor Teresa, open po ang ating, okay lang po ba Mentor Tere, baka po may okay lang po ba kung may magko-question po? Sure. Sige. 1 or 2 questions. Pwede. Ayan, so may 1 or 2 questions. Ayan, Mentor Diaz. Ayan. So habang nag-iisip sila ng mga itatanong, no, gusto ko magpasalamat talaga kay Mentor Tere. Sa totoo lang guys, no, yung tinraining sa atin ni Mentor Tere, pag nag-attend ka ng may mga bayad talaga ng mga sessions, yan din talaga yung maa-attendan mo. And mas maganda pa yung explanation sa atin ni Mentor Tere kasi it's really relevant dun sa ating business. Kasi, di ba minsan pag nag-Facebook ka ngayon, 'di ba? Para may makikita ka na attend this closing ganyan, master closing ganyan. Pero imagine mo, yun hindi naman related sa business natin. But today or tonight, Mentor Teresa really did a very good job for us, no? And actually hindi talaga na job, hindi niya to trabaho. This is really a heart of service. Kaya guys, no, I hope ang talagang pang thank you natin kay Mentor Tere is our success. 'Di ba? Kasi sabi nga ni Mentor Tere, 'di ba, kung tayo daw grabe, 'di ba? Wala na nga siyang bayad dito sa training, siya pa ang nagpa-premyo, 'di ba? Wala naman siyang makukuha dito sa training, pero siya pa ang nagbigay, 'di ba? So sa tayo, parang ang dami niyo namang na-receive, guys. Sobra na. 'Di ba? So, guys, no, I hope na talagang ma-maximize natin itong mga senior ni Mentor Tere. No, very precious time. Marami dapat siyang pwedeng kausapin, pero naglaan siya ng time for us. So, talagang sobrang thank you, Mentor Tere, for giving us your time, and hindi lang time, yung wisdom and effort talaga. Grabe ako, nung nakikinig talaga ako, sabi ko, himay na himay. Parang walang makakaligtas na prospect. After i-apply mo tong 12, 'di ba? Na closing talaga. Ang dami mong pagpapipilian. Ewan ko na lang kung after ng 12, hindi pa mapa-join yung prospect mo talaga. Wala talagang nakaligtas. Correct. Ayan, guys, baka may mga questions kayo, just 1 or 2, 'di ba? So at least para mas maintindihan nyo. Minsan, 'di ba, pag nagtatanong tayo, baka doon mo mas maintindihan din yung mga tinuturo ni Mentor Tere. Ayan. Anyone, guys, questions? At Mentor Ernie or Coach Faith, baka may question. Kayo mismo, baka may tanong kay Mentor Tere. Ayan, ako po Mentor, may tanong ako. Kasi 'di ba sabi niyo po kanina nag-run kayo for Diamond Director na without the help ng talagang hindi kayo nag-ana ng help from others. So paano niyo po nagawa at nasimulan niyo ng syempre it takes ano po talaga hard work and dedication Yes. pag nag-run talaga ng parang Yeah. dugot pawis talaga. True. Ayun po. Ayun. So, ang ginawa namin, kasi pag tinignan mo, di ba yung Yasana natin may cycle. So, yung after ng diamond namin, medyo ano siya, after 2 years, parang bumaba yung income. So, kailangan mong itaas siya to $5,000 a week kasi yun yung 1 star. So, lagi namin siyang ginagawa. Ang niraran namin is executive diamond. So, that's $4,000 for 13 weeks na sunod-sunod. Ginawa namin siya ng 3 attempts. Nakaka-6th week, nakaka-7th week kami doon. Bakit walang sumasabay na downline? Ganyan. Eh, di ba pag ganun nakalaki, sometimes gold and above, kailangan mo talaga ng organization. Eh, di lalo na pag Diamond Summit, $4,000 a week. Bakit 3 attempts na tayo nang hindi natutuloy? Kasi sabi ko, sometimes, as an upline, di ba, they call this downline mentality. Hindi yan aangat si upline pag wala ako. So, prove them wrong.
Sabi ko, hindi ba talaga kayang mag-run ng 1 star nang wala kang downline? Ganyan. Hindi, may mga downline ka nang hindi sasabay na gusto mo may director para mas mabilis na lang sa'yo. So sabi ko kay Mentor Ron, let's prove them wrong. Kaya natin to. Sabi ko, kwentahin mo nga, ilan yung kailangan natin in 1 week na pay-in para ma-shoot ang $5,000? Kasi meron ka ng mga align na may auto-order ka na wala lang talagang nagra-run. Sabi ni Mentor Ron, kaya mo 10 pay-in in 1 week? Sige, gawin natin next week. Paano? Kailangan magpain-pain tayo, mag-present. Sabado pa lang, nagpe-present na, yun yung ginawa naming strategy. Pero before that, kailangan ready ka mentally. Inayos ko muna yung schedule ko. Kasi ang 3 months run ito. Kasi dapat ang run mo, hindi lang gold. Kailangan executive ang i-run mo. 3 months gold. Inayos ko lahat ng schedule ko. Pati bahay namin inayos ko. So, conducive siya for running ang aking schedule, ang aming bahay. Sabi ko that time, hindi ako maglalaba. Para wala akong yung kahit na, di ba, washing machine lang naman, paglabas, okay na. Hindi ako nagtutupi ng 3 months. Kasi nga, ang mindset ko, nagpe-present lang ako lagi. So, kumbaga, yung yung schedule mo, yung mindset mo, nakaano ka for running. So, yun yung ginawa namin, ang buhay namin ng 3 months. Present, invite, present, closing, nasa Yusana office kami every day. So, ang office dito ng Yusana is from 12:30 10:30 p.m. So, nandun kami. Meron akong napanood recently na sabi ko tama eh. Kung you're a business person, you shouldn't be at home. Your time at home is indirectly proportional to parang hindi siya proportional siya sa pagbaba ng income mo. So kung the more time ka na nasa bahay, mas mababa yung income. Sabi ko tama nga eh. That time na nag-run kami ng 1 star, ng Executive Diamond, every day nasa Yusana office. Sabi ko, naku, so ako, everyday, lumalabas na talaga ako. Ayoko na magstay sa bahay. So kung ganun yung run, kung kunwari magra-run kayo ng silver, i-prep up yung bahay para walang excuse. Ang family, talk to them. Magra-run ako, para sa inyo to, 50,000. Dapat alam din nila why you're doing it. Naka-prep lahat ng tao and you mentally para yung gagawin natin. Actually, madali lang ang presenting, inviting, mas tumatagal yan pag may emotional baggage. May magulong bahay, may mga batang hindi nakaintindi, why are you staying late? Pero kung alam nila yon, mas mabilis yung trabaho natin. So yun yung ginawa namin from 1 star. So yun nga yung mga downline na hindi sumabay, nung nakita nila, so ginawa ko, medyo muna, hindi nila alam na shoot ang first week. Second week, nakita nung mga upline, nagra-run ba kayo? Sabi ni Mentor Precious, yes po, Mentor. Mentor, pwede bang pakipost? Kami na ang nagpa-post para ako din maano na ako. Second week shoot to 1 star Diamond Director. Pinost niya sa Facebook. Sabi ko, wala na tong bawian. At ang mga downline na yung bang pinupush mo na mag-run tayo na hindi naman nagra-run, na FOMO. Na dun nila na feel, kaya palang umangat ni upline kahit wala ako. So that's natural downline mentality. Pero nung nakita nila, may silver na, may na, kaya after ng run ng 1 star, tuloy-tuloy siya in the next 13 weeks for Executive Diamond. Sabi ko, yun pala yun. If walang downline na sasabay, you start. Show them that you can sasabay yan. Di ba, Mentor Days? Yan, sa Mentor Days, yun yung ginawa. Yan. Kaya yun yung naging proven talaga namin na kaya talaga siya, na ikaw lang muna first week, second week, tapos ang gawin mo, yung mga na-pay-in namin ng first week, second week, alam niyo ba, third week, fourth week, mga nag-director, nag-silver, kasi iba din yung energy mo eh. Tapos di ba may mga ilalim na yan, so madali na lang din sila mag-silver, mag-gold, may mga nag-gold doon, during the 13th week run, yung downline namin from Australia, na-pay-in namin siya ng first week, last week ng June, na yung pagka-shoot ng 13th week ng ng executive, gold director siya. So 3 months gold director. Kasi iba din yung energy mo, tsaka na-prove mo, nakapagpapayin ako ng 10 in a week. Iba din yung energy mo kapag nakapagpapayin ka ng 10 in a week. Lahat ng downline na nagsasabi hindi kaya, sabihin mo kaya. Ayun. I hope I answered your question. Ang galing.
Yun nga ang line ni Mentor Teresa, prove them wrong. Na kaya mo. Na kaya nating mag-run Yes. without the help of the downline. Ayan. Mm-mm. Yan. Thank you, Mentor Tere. Ikaw, Mentor Ermi, baka mag-run ka for Ruby. Pinag-run Yes. agad Kayang-kaya. Um, Ayan. Pwede bang may question pa? Oh, meron bang mag-question siguro sa sa mga participants natin dito sa Zoom? Go, ikaw na po. Sige, ang question ko, mentor, Ako. ito, paano ba, Mentor Tere, mo ma-help yung downline mo Mhm. na mag-run din sila, Mhm. I mean, mag-rank advance din sila. Together So, with you? hindi. Tapos na ako, kumbaga, Sila kung, naman. so yeah, sila naman, kung paano ba as, yung as an upline, paano ba i-help yung downline mo na magra-run din? Magra-run. Okay. So ako, ayan, may mga downlines na din ba siya? Ripe na talaga siya for for rank advancing? Hindi lang siya makapag-decide, yan ba yon? May mga organization na siya? Hindi pa. Siguro Wala. nagsa-start pa lang. Nag-start. Okay. So ako, kunwari yun, kasi magkaiba yung approach mo dun sa meron ng organization, hindi lang makapag-decide o hindi mo lang alam ano bang kailangan kong pag-push dito kasi alam mo naman ng kaya niya compared to someone na nag-i-start pa lang. So ako, kunwari bago pa yan, ide-date ko yan. Kasi I need to know the push button. Kasi kunwari, push ka ng push ng, kikita tayo $1,000, mag-silver ka, ganyan. Hindi pala yun yung push button. So ako, lalo kung direct sponsor ko yan or leader, I make sure that I have a coffee session. Kaya meron nga akong goal this year. I need to have 52 coffee sessions in a year. Natutunan ko to kay isang author. Meaning, meron ka daw 52 na coffee. Ako kasi hindi ako nagko-coffee. So, pupunta ako sa coffee shop to have a coffee session. So, can you imagine you have 52? Pwedeng prospect yan or downline. 52 ang nakausap mo in 1 year na hindi lang siya business-business. Deep conversations. Like, yun yung goal ko this year. So, yan, 52 in 1 year. So, ako, ang ginagawa ko sa leader or direct sponsor, iko-coffee ko yan. Hahanapin ko kasi ano ba yung push button niya, ano ba yung need niya. Kasi pag nahanap mo yung need, dun mo siya ipaparealize or ipupush bakit niya kailangan gawin yung Yosana. Tsaka that's part of the dream goal setting. Kasi ako, di ba, merong goal setting with new downlines. Nakaplat, eto yung 12 months na tatrabahuin natin sa Yosana. So tatanungin ko siya, so kailan mo gusto mag-goal director? In the next 12 months, kailan dyan? Mentor, hindi ko alam eh. Ano ba yung mas okay? So, sige, plot natin. Kaya mo ba, 6 months from now, you will earn 200,000 pesos per month? Ay, gusto ko yan. Tapos after 6 months, baka pwede ka mag-Ruby Director. So, lagay namin doon 500,000 pesos. Meron akong Excel file, Google Sheets na siya ngayon. Tapos, binabalikan namin, kung in 6 months, 200,000 ka, in 3 months, dapat nagwa-100,000 ka na. So ngayon, kailangan $100 ka per month. So pabalik siya. Hindi pwedeng bigla na lang 6 months, 200,000. It needs to start now. Sabi niya, oo nga no. So in the next 4 weeks, ganito nakaplat yung pwede niyang income. So magi-start siya sa $100, 4 weeks, and then $200 in the next 4 weeks. Sabi ko, after 2 months, i-revisit natin tong 1 year mo. Depende sa galaw mo ngayon. Kasi baka yung 6 months na goal, magiging 1 year, kung hindi mo naman na-achieve tong $100 per week ngayon. O kaya, baka biglang mag-advance kasi nga, mas na-achieve natin yung organization na kailangan. Sabi niya, ay oo nga no. So pag hindi nila kasi nakikita ano yung dapat gawin, week per week, towards kung ano yung gusto nila, hindi nila napipicture out. So ako, nag-spend ako ng time in doing yung goal setting na Zoom para kahit nasaan siya. Tapos isa-send ko sa kanya yung link ng Google Sheets na yon. Ako din, meron akong copy, tapos ina-update namin yon. Pati yung income. For this month of January, tingnan mo, ito yung naka-goal set natin. 100,000 ka dapat for the whole month. Ay, bakit kulang? 50 lang. O kailangan nating mag-adjust. So more of knowing what they really want, ano ba yung vision nila, tapos, i-break down mo into practical, actionable
actions na gagawin niya towards, kasi kung masyado namang malayo, kunwari yung dream natin kanina, house and lot, that's too far. 1 year from now, that's still too far. So kung bago, kailangan niya ng week per week anong gagawin. Ako ang ginagawa ko, $100. Tatanungin ko, kailan ka free na gawin yung Usana? You need to define and tell me kasi ilalagay ko siya sa calendar ko, sasabihin ko. So kung sabihin niya, Mentor, pwede lang ako 3 times a week. Okay, anong day? Monday, Tuesday, Friday. Yan, anong time? Okay, i-devote ko yung time ko sa'yo ng 8 p.m. to 11 p.m. every Monday, Wednesday, and Friday para ma-achieve natin tong plinat natin to. So, game ka ba? Nilagay ko na sa calendar ko, papakita ko sa kanya. So, that's for you. So, kung ako, game ako na magbigay ng time, dapat game ka din. So, alam niya na ma-achieve yan, tutulungan kita. Kung hindi ka nag-effort, kasalanan mo na yun. Ganun. So, yun yung gagawin namin dun sa coffee shop session. Know their dreams, but put the actionable steps para ma-achieve nila doon up to weekly. Yan. Tapos, ma-monitor kasi ako. Tapos, ma-follow up ako as an upline. Minsan, yung mga tao na medyo, sabi ko naman, sabihin nyo ha, kung medyo nairita na kayo, kasi tatanong ako lagi, ano nang nangyari? Ito yung goal for the week. Ini-screenshot ko. Ito yung kailangan na pay-in, ito yung kailangan na presentation every Monday, Wednesday. Meron akong ganun. Yung iba, gusto ng ganun. Yung iba, Mentor, wait ka lang ha. Medyo na-overwhelm ako. Sige, bawasan natin. So at least alam ko kung paano ko siya tutulungan. Yan. Yan. Oh, grabe. Thank you so much. You're welcome. Talaga Okay. in detail ang explanation ni Manaano Dr. ako. Na-i-apply ko yung pagiging auditor ko. Kaya nung unang-una ako, na hindi ko, syempre ang mga downline, hindi pa nila ako kilala. Nagsasabi sa upline, buti lang sa upline nagsasabi, nape-pressure ako dun sa upline ko. Kasi araw-araw ako pinapollow up, ganyan. Parang ako empleyado. Sabi ko, ay, ganun ba? Kasi nga, may pa-Excel ako. Ito yung Excel. O kaya ipiprint ko siya. May checklist ako. Tuwing nakikita kami, nabasa mo na ba yung Rich Dad Poor Dad? Anong page ka na? Ganun ako dati. Feeling ko, staff ko sila sa work. Sabi ko, hindi pala lahat ng tao gusto ng ganun. So, ang tawag doon is yung customizable, hindi, that's not the word. Yung, yung i-customize mo yung leadership mo according to that person. Hindi customizable leadership. Uy, ganun. Yung, situational pala. Situational leadership. So, depende siya sa tao. Paano mo malalaman doon sa coffee session? So, ako tinatanong ko doon, ano ang gusto mo? I will follow you up? Or gusto mo na 1 week, hindi kita kakausapin, end of the week, sabihan mo ako what happened? Mentor, gusto ko yung end of the week. Kasi hindi ako pag merong nakaano sa akin, na-overwhelm ako. Okay. So, basta end of the week, you need to tell me anong nangyari? What did you do? Para next week, alam natin anong gagawin natin. Situational leadership. Wow, grabe. Thank you so much, Mentor Tere. Grabe. Thank Grabe you so much, Mentor Tere. Grabe, no? So, imagine nyo, hindi lang closing ang natutunan natin ngayon, ha? Talagang may mga tips pa talaga, di ba? Kung paano tayo pwedeng magsumabog ang ating mga income ngayong 2025. Kasi itong 2025 talaga, it really brings us to a lot of mga prosperous of achievements na I'm sure, di ba, kung i-apply natin yung mga sinabi ni Mentor Tere, we'll be able to get itong mga gusto mong makuhang goals for 2025. And guys, since syempre we're lacking of time, no? Syempre we don't want naman talaga na ubusin masyadong oras ni Mentor Tere, no? So let's open na our cameras. Ito na ang ating pinaka-favorite part din. Pag mga Pinoy, yan talaga, mga picture taking, di ba? So mag-open na po tayo ng ating mga camera, di ba? And tayo ay magpakita na dito sa ating cameras. Okay, so Coach Faith, can you help me? Yes po, Mentor. Ayan. Ayan, mag-open na po tayo ng camera. Okay. Ayan, mag-open. Ayan, no? So, okay.